prepare our hearts before the Lord. Ihingi po natin ng kapatawaran lahat ng ating kasalanan, sinabi, inisip at ginawa na hindi kalugod-tugod sa harap ng ating Panginoon. Let's open our hearts at hayaan natin na malaya tayong makapagpapuri. Hayaan natin mag-cleanse, mag-purify ang ating mga puso so the Holy Spirit can freely move sa ating kalagitnaan. Precious blood has left me forgiven, pure like the waters of snow, and powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole, so I will rise, and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Purify my heart in your prayer, even now, God, and teach me to discover the joy of holiness, that forms as you draw me close. In you what was lost is restored. So I will rise, and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. So I will rise, and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is full. Let the people say, so I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart, so I will rise, and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, my heart is clean.
worship you, Lord. We thank you, Lord, for your precious blood. We sing, but you redeem my soul. We lift our heart to you, God. We open your hearts in before of you. Oh, purify our heart, oh God. Cleanse our heart, oh God. How will I? So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart can believe our hands. So I will rise and lift my head. For by His mercy, my life was saved. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is good. Because of Jesus, my heart is good. Because of Jesus, my heart is good. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na banal, kami po'y nagpapasalamat muli sa iyo, Ama, sa oras na ito, sapagkat muli mong niloob, pinahintulutan kami na magpuri sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat muli sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa oras na ito sapagkat pinaisip mo sa amin na ikaw ang aming unahin sa araw ng pagsamba na sa linggong ito sapagkat iyon ang karapat-dapat at nararapat lamang sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, mapagmahal na Diyos. Nilikha mo kami, inibig mo kami sa kabila ng kami mga makasalanan, paulit-ulit na nagkakasala. Hindi mo kami pinapayagang mapahamak. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoong Yahweh, sa presensya mo sa umagang ito sapagkat sinabi mo sa Mateo 18:20, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan mo, naroon ka sa kalagitnaan namin. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa presensya mo sa oras na ito. Maraming salamat, Lord. Humihingi kami sa iyo ng tawad. Patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan na isip, na salita. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mayroon man kaming nalabag sa kalooban mo o sa patakaran mo, Panginoon. Kami po'y humihingi sa iyo ng tawad, nagpapakumbaba. Narito po kami, Ama, upang magpalinis sa iyo. Wala kaming magagawa, Lord, kung kami hiwalay sa iyo. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, kasi hindi mo pinahihintulutan kami bumitaw sa iyo. Sapagkat ikaw lamang, Ama, ang tanging aasahan namin sa buhay na ito. Lord, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa bawat isa. Hallelujah, nagpupuri ako sa iyo, Lord. Satanas, ituutusan ka namin. Lumayas ka sa lugar na ito. Lisanin mo ang bawat puso't isipan na ginugulo mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, out! In Jesus' name, out! Out! Satanas, lumayas ka sa lugar na ito. Hindi ka namin kailangan. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoong Yahweh, sa oras na ito. Nagpupuri kami sa iyo sa kadakilaan mo. Karapat-dapat ka lamang sambahin. Ama, salamat po. Lord, itinataas po namin sa iyo ang aming butihing pastor. Siya po ang maghahayag, si Pastor Peter Obiena, Lord.
Bigyan mo siya, Panginoong Yahweh, ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maihayag niya ang banal na salita mo. Bigyan mo siya ng tapang na nagmumula sa iyo. Ihayag niya ang karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw maitaas sa oras na ito at si Pastor Peter ang maibaba. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Ngayon pa lang, Ama, ay dinideklara na namin ang katagumpayan. Holy Spirit, salamat po sa presensya mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat po sa mga paalala mo sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, ngayon pa lang po ay tagumpay na tayo, Ama. Salamat po at muli po namin sa iyong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sabi po sa Joshua 24:19, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Kaya patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. Minsan pa,
po tayo sa presensya ng pagsamba. Sabi po sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Only Jesus ang ating kailangan. So this morning, let's acknowledge His presence. Let's acknowledge na tayo walang magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Hallelujah. Hope be my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me and carry us in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden and carry it into the night. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, Lord, heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, Lord, heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember
the strength when we are weak. You're the peace in chaos. Ikaw ang kalakasan, ang kapayapaan. Oh, Jesus, we worship you, oh God. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your grace forever. Let the people sing. And maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay? Every moment I need you here now. This graceful heart sing out your grace forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. Let's honor our praises. 32. Yan. So sa oras pong ito ay nais kong basahin po natin ang salita ng Panginoon at magbigay galang po tayo sa pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap, namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinagtrabaho nito na sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya.
Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi na siya, at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan, sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Itong talatang ito ay palasak na palasak. Mahabang panahon na naririnig ko at talagang ito ay marahil sa bawat isa rin ay very, very familiar ang kwentong ito. Kwento ng isang mabuting ama sa kanyang anak. Kapag tinignan po natin, merong dalawang anak ang amang ito. Ang isang suwail na anak at ang isang masunuring anak na nananatili sa piling ng kanyang ama. Sa umagang ito ay gusto kong matutunan po natin ang dalawang karakter ng anak na ito at higit sa lahat ang karakter ng isang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Mapapansin po natin dito sa unang kwento ay ipinapakita rito ang isang alibughang anak. Makikita po natin ang isang anak na ito ay buhay pa ang kanyang tatay. Hinihingi na yung mana. Napakasaklap nun sa mga magulang. At hindi lang yon. Matapos na makuha, ang ama dahil mapagmahal, ibinigay niya kaagad. Dahil mapagmahal siya sa kanyang anak, ibinigay niya kaagad yung kalahati ng kanyang ari-arian para dito sa anak na ito. At mapapansin po natin, ipinagbili ng alibughang anak na ito ang kayamanang nakuha niya. At pagkatapos, lumayo sa kanyang ama. At saan siya pumunta? Nagpakasaya, nagliwaliw, inubos ang kanyang kayamanan sa babae, sa inom, sa sugal, at lahat ng panahon niya dahil marami siyang pera, dahil marami siyang pwedeng paggamitan, ay nagpakasaya siya. Pero hindi niya alam ang lahat ng ito ay nawawala. Lahat ng ito ay pansamantala lamang. At mula nung siya ay makaramdam na parang paubos na at naubos na nga,
ang batang ito o ang anak na alibughang ito ay unti-unti nang nakaramdam ng gutom. Naghanap buhay. Namasukan siya sa isang babuyan. At sa kanyang pamamasukan sa babuyan, ay makikita po natin dito ang kanyang kinakain ay yung pinagbalatan. Ano yun kamoting kahoy. Yun ang kinakain niya. Yun ang kinakain niya. At nakaramdam siya ng talagang matinding gutom. Matinding gutom. Alam niyo ba na ang alibughang anak na ito sa kanyang paglayo sa kanyang ama ay unti-unti niyang sinakyan ang kanyang makasariling kagustuhan. Nagpakaligaya siya, pero hindi niya alam, matatapos pala ito. Hindi niya alam na kapag wala ka ng pera, ay iiwanan ka ng mga kaibigan. Hindi mo alam na kapag ikaw ay wala ng kayamanan, ay wala ka na rin. Kaya nga nung siya ay nagtatrabaho doon, alam niyo po ba na gusto kong makita natin kung ano ang nangyari sa alibughang anak na ito. At gusto kong makita natin kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, na kung saan lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Katulad ng amang ito. Sa tingin nyo, ang amang ito ay walang pagmamahal sa kanyang anak nung ibinigay yung mga kayamanan na hinihingi niya? At nung lumayo siya, wala siyang pagmamahal? Alam niyo po, mahal na mahal niya yon. Kasi gusto niyang mapasaya yung kanyang anak Gusto niyang maramdaman niya na, anak, ako ito. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. At ang anak na ito ay unti-unting naramdaman niya yung tinatawag na 2 R. Nung siya ay lumayo sa kanyang ama. Ano yung 2 R? Nagkaroon ng tinatawag na ruin ang kanyang buhay. R-U-I-N. Anong ibig sabihin ng ruin? Nasira, nawasak, nagulo ang kanyang buhay. Amen po ba? Kasi nagsimula siyang lumayo sa kanyang ama. At ginawa niya ang kanyang sariling kagustuhan. So, nasira ang kanyang buhay. Nawasak. Nawalan ng tinatawag na direksyon. Ruin. Ano pang R ang makikita natin dito? Makikita po natin sa alibughang anak na ito na kung saan ay ang kanyang buhay ay unti-unting nagkaroon ng tinatawag na ruin, pagkawasak, at siya ay nagsimulang magkaroon ng separation sa kanyang ama at nalayo ang kanyang buhay sa isang napakagandang buhay. Kaya nga dito makikita natin yung 4 na R na ginawa o na naramdaman
ng alibugang anak na ito? Una, nagkaroon siya ng realization. Sabi niya rito sa verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito ng gutom. Nagkaroon siya ng realization. Sabi niya, nung nasa piling ako ng aking ama, sarap ng kinakain ko. Dito halos mamatay ako sa gutom. Na-realize niya, mas masarap pala sa aking ama. Kaya nga dito, pagkaisip niya to ay nasabi niya sa kanyang sarili ay, sabi niya, verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. So, dito po ay nagkaroon siya ng tinatawag na realization. Na-realize niya na hindi na siya karapat-dapat ibilang na anak ng kanyang ama. Pero na-realize niya na talagang siya po ay nagkasala. Kaya meron pong tinatawag na repentance. Na-realize niya na nagkasala siya sa kanyang ama at siya ay nagsimulang magkaroon ng repentant heart o yung pagsisisi. Nagsimula siyang magsabi sa kanyang sarili at sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Huwag na lamang ninyo akong ituring na anak. Ibilang na lamang ninyo akong isang alipin. So tingnan ninyo, na-realize niya na siya ay nagkasala at siya ay nagsimulang humingi ng tawad. Nagrepent. Ginawa ba niya ito? Yes, ginawa niya. Pagkatapos niyang maisip na siya ay nagkasala, tingnan po ninyo, sabi rito sa verse 19, sa verse 18 ay nagkaroon siya ng tinatawag na pagsabi sa kanyang sarili. Na-realize niya na nagkasala siya. Na-realize niya na sa kanyang ama ay mas mainam. At siya ay nagsimulang magkaroon ng repentance. So sa verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Sa verse 20, nagkaroon siya ng tinatawag na pagpapasya na pumunta sa kanyang tatay. At ito ay, sabi niya, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ipatakbo siyang sinalubong, niyakap at ninalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, nagkasala po ako, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Tingnan po ninyo yung ginawa niya. Nagkaroon siya ng realization sa kanyang sarili na mas mabuti pa sa piling ng aking ama. At na-realize din niya na siya nagkasala at nagkaroon siya ng tinatawag na repentance. Sinabi niya ito sa kanyang ama. At dahil nga siya ay nagkaroon ng repentant heart, siya po ay humakbang. Siya po ay nakipag-reconcile sa kanyang ama. Humakbang siya. Hinakbangan niya yon. Bumalik siya sa kanyang ama. At sa kanyang pagbalik sa kanyang ama, sinabi niya yon. Pangatlong R, reconciliation. Nakipag-reconcile siya sa kanyang ama. Pero alam niyo ba na talagang ibang klase ang kanyang ama?
Tanungin ko kayo, mahal ba kayo ng inyong mga magulang? Hello? Mga anak, mahal ba kayo ng inyong mga magulang? Alam nyo, sa panahon ngayon, ang mga anak, listen carefully, mga anak, ang mga anak ngayon, parang magulang na. Grabe kung makasagot sa mga magulang. Tawagin mo, ikaw pa ang pagagalitan. Hello? Meron bang ganito? Pansinin nyo, kung ano ang ginawa ng anak na ito, nung siya ay nagsimulang lumayo sa kanyang magulang. Alam nyo, merong mga anak na talagang kahit anong ginagawa ng mga magulang, talagang inaasikaso, talagang binibigyan ng lahat ng kailangan niya, yung atensyon, yung pagmamahal, yung pagkalinga. At kapag hindi nakakauwi yan, hindi makatulog ang mga magulang. Tapos tatawagin mo lang, wait po! Masakit. Masakit sa magulang. Pag sinabihan mo ang magulang mo, wait po! Galit ka pa. Tatawagin kang kumain, galit ka pa. Hello? Utusan ka ng magulang, galit ka pa. Samantalang anong ginagawa ng magulang? Maaga pa lang nagluluto, babangon, gigising yan, aasikasuhin yung damit mo, bibigyan ka ng panligo mo. Maghapon yan, maghahanap ng pangbaon mo para sa kinabukasan. At pagkatapos itong mga anak na ito, katulad nito, ito nga hindi pinagalitan eh. Ang ginawa nitong anak na ito talagang dahil gusto niyang sumaya, alam nyo, makasarili. Ang mga anak gusto nila sila lang masaya. Paano kaya yung magulang? Kamusta kaya yung mga magulang na nagpapagal? Kamusta kaya yung mga magulang na nagpapakahirap na hindi makatulog yan hanggat wala kayo sa loob ng bahay? Hello mga anak, makinig kayong maigi. Listen carefully. Ito ay katotohanan na nangyayari sa panahon natin ngayon. Noon ay naisulat na. Alam mo ba ang anak na ito? Nagsarili siya. Nagsariling buhay na akala niya kaya na niya, pero hindi pala. Minsan merong mga anak na ganito. Kapag pinagsasabihan ng magulang, tinutuwid ng magulang, tinuturuan ng magulang, ayaw ng mga anak. At pagkatapos, sila ang aalis, pupunta sa mga kaibigan, at akala nila yung kaibigan nila, pakakainin sila habang buhay. Anong nangyari? Nung magsarili ang anak na ito, it ruins his life. Nasira yung buhay niya. Nung magsimula siyang umalis sa kanyang magulang. Mga anak, huwag ninyong kalilimutan ng mga magulang. Sapagkat ang mga magulang, sila'y pinagkatiwala ng Diyos upang ikaw, ako na anak, ay may tuwid.
magkaroon ng magandang direksyon ng buhay. Huwag nating ikasama ng loob kapag tayo ay pinapayuhan ng magulang natin. Amen po ba? Kapag tinawag ka ng magulang mo, lapit ka. Huwag mong sisigaw-sigawan ng magulang mo. Meron bang ganun dito? Nakala mo kayo ng magulang? Di ba? Akala mo ikaw na ang nagpakain sa magulang mo? Akala mo ikaw na ang nagbigay ng pag-aaral ng magulang mo? Akala mo ikaw ang nagbigay ng buhay sa magulang mo? Mali. Kaya nga kung titignan natin itong magulang na ito, ibinigay niya yung nararapat sa kanyang anak. Di ba? Sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung kayamanan ko. Pero wala siyang pinagpaguran, tapos humihingi ng kayamanan niya. Di ba? Parang ang saklap nun, nagpagal yung magulang. Marami din mga anak, pakinggan nyo maigi. May mga magulang na nagtayo ng business sa panahon ngayon, ha? Tapos yung mga anak, ayaw nilang ituloy yung business. Ayaw ko yan. Magsasarili ako ng business. Magtatayo ako ng sarili. Kaya yung mga magulang na nagtayo ng business, maraming nagtayo ng business, hindi nagtutuloy. Bakit? Ayaw ituloy ng anak kasi ayaw nila. Gusto nilang magsarili. Pero nagtayo ng restaurant, nagtayo ng pabrika, para pagka tumanda na yung magulang, yung anak naman ang mag-aasikaso. Kaya nga sa panahon natin ngayon, yung mga magsasaka noon, na nagsaka ng malalaking lupa, nung ipinamana sa mga anak, dahil ayaw magsaka ng mga anak, tamad ang mga anak, binenta. O ngayon, ang mga sakahan natin ngayon, dahil tamad ang mga anak ngayon, ano ang mga sakahan natin ngayon? Noon tayo ang pinakamaraming bigasan dito sa Pilipinas. Tayo ang pinupuntahan ng ibang bansa para tayo ay mag-aral dito ng pagtatanim ng palay. Kasi masisipag ang mga magsasaka noon, ang mga tatay natin noon. Malalawak ang lupa. Nung pinamana na sa mga anak, ayaw kong magsaka, ang dumi-dumi. Nung ginawa? Binenta. Nung binenta, asan na yung pinagbentahan? Ubus. Yung lupang pinagpagalan ng mahabang panahon ng mga magulang natin, wala na. Ngayon, kung saan-saan tumitirang mga tao, ang daming squatter ngayon. Kasi bakit? Yung mga nasa probinsya na malalaki lupa, pupunta sa Manila, para dito magsapalaran, samantalang ang laki-laki ng lupa doon. Di ba? Kasi ayaw nilang sundin ang mga magulang. Pero alam nyo, kapag pumunta ka sa bukid, doon sa galing kami doon kahapon, ang sarap po sa bukid, sa bundok. Napakapayapa doon, wala kang makikitang katulad dito sa syudad. Kada lingon mo, puro kasalanan eh. Doon, pagka pumunta ka doon, lumingon ka, makikita mo yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Puro mga bundok, mga puno. Maaalala mo, Panginoon, dito maaalala mo, demonyo eh. Puro kasalanan. Balik tayo doon. Tandaan ninyo, ang mga magulang, walang magulang na ipapahamak niya ang kanyang mga anak. Amen po ba? Walang magulang na ipapahamak ang kanyang mga anak. Kaya nga dito, tingnan niyo yung ginawa nito. Una, na-realize nitong anak na ito na siya'y nagkasala at nagkaroon ng tinatawag na repentance. Nakipag-reconcile siya. Nagkaroon ng reconciliation sa Diyos. At naranasan niya yung tinatawag na restoration.
Naranasan niya yung restoration. Na-restore siya nung siya ay makita ng kanyang ama. Tingnan ninyo alam niyo sa totoo lang, kagabi kaming mag-asawa, wala kami sa bahay, alalang-alala kami sa mga anak namin. Tawag pa kami doon sa bundok, hanap ng signal. Tinatawagan itong mga anak namin. Ang sabi ni Janea, si Jeng daw may lagnat, hindi papasok. Hindi papasok. E di, sige, magsarado na kayo ng pintuan. Abay, pagdating ko kanina, asan si Jeng? Tawagin nyo na, kakain na. Tinignan ko sa kwarto niya, wala. Sabi ni Jadyo, wala po, pumasok po kagabi. Anong oras? 9:00. Ha? Kala ko may lagnat. Alalang-alala kami. Kagabi, na akala namin nasa loob ng bahay na silang lahat. Tingnan nyo Walang magulang na na kapag yung mga anak niya wala sa bahay, kampante sila. Nandoon yung pag-aalala sa mga anak. Tama po ba mga magulang? Taas ang kamay ng mga magulang kung agree kayo. Di ba? Hindi kayo mapakali pagka nasa loob na kayo ng bahay tapos wala pa yung anak nyo. Na-realize ba ninyong mga anak kapag kayo ay nasa labas na merong magulang na nag-aalala sa inyo sa loob ng bahay? At katulad nitong amang ito, tingnan ninyo nung bumalik ang anak, nung bumalik yung anak, tingnan mo, malayo pa na tanawan niya. Tingnan niyo yung eksena. Ang sabi rito sa verse 20, at siya nagpasyang umuwi sa kanila. Nakipag-reconcile siya at nagkaroon ng restoration dito sa senaryong ito. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Tingnan po ninyo yung reaksyon ng tatay. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas, katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Tingnan po ninyo, malayo pa lang nakita na ng ama yung kanyang anak. Dalawa po ang naging na makikita natin dito sa ama. Siya po ay nagkaroon ng tinatawag na meron pong yung pag-ibig na kung saan makikita po natin dito. Siya'y tumugon Tumugon dun sa nakita niya. Masayang-masaya siya. At habang malayo pa'y sinalubong na niya. Sinalubong niya yung kanyang anak. Niyakap niya ng matindi ang kanyang anak. Niyakap niya ng matindi. At pagkatapos, dahil nakita niyang siguro madungis yun. Siguro, yung damit niya gula-gulanit na o kaya, ano kayang itsura? Imagine niyo, nag-aalaga ng baboy, ano kaya itsura niya? Ay hindi siguro taong grasa, taong baboy. O kaya, amoy baboy. Kasi nag-aalaga ng baboy Marahil, gula-gulanit yung damit nun dahil kinakagat siya. Alam nyo ba na, sabi niya, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Suotan ninyo siya ng balabal, sandalyas, at singsing. Alam niyo po ba na itong katangiang ito ay katangian ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Amen po ba?
na lahat ng tao na kung saan nagkakaroon ng tinatawag na realization sa kanyang sarili na siya ay nagkasala, nagkamali, at na-realize niya na siya ay nagkasala sa kanyang magulang at sa kanyang Diyos. Mga anak, bakit ko sinasabi ito? Kasi may kinalaman ito sa magulang at sa Diyos. At makikita natin yung halimbawang ito ng pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na kung saan ipinakita yung halimbawang ito, kung paano ang anak na ito ay nagkaroon ng tinatawag na pagmamahal mula sa ama, na sa kabila ng kanyang ginawa, ganun pa rin ang naging reaksyon. Amen po ba? Ganun ang kanyang reaksyon. Tingnan po ninyo. Anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa kabila ng tayo ay makasalanan? Tandaan po ninyo, ang ating Diyos ay umibig sa atin gayong tayo'y makasalanan. Sa Romans chapter 5 verse 8, sinasabi ng Biblia, inibig tayo ng Diyos kahit na tayo po ay makasalanan. Romans chapter 5 verse 8. Tingnan nyo, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y magkasala pa. O makasalanan pa. Kahit makasalanan tayo. Alam niyo po ba yung klase ng pag-ibig ng Diyos na meron siya? It restore. Nire-restore niya yung ating mga sarili. Kaya nga ito, dahil ang pakiramdam na niya sa kanyang sarili, wala na siyang kwenta. Alam niyo, sa totoo lang, bawat isa sa atin, nung wala tayo sa Diyos, hindi tayo lumalapit sa Diyos, hindi natin kinikilala ang Diyos, lumayo tayo. Lahat tayo ay nagpakalayo-layo. Ginawa natin kung ano yung gusto natin. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon, pag nakita niyang lumapit tayo, when we realize that we are a sinner, at nagkaroon tayo ng tinatawag na reconciliation sa Kanya, nakipag-reconcile tayo na, Ama, ako po ay nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyo. Katulad na sinabi niya, nagkasala po ako. At wag niyo na po akong ituring na anak, sabi niya nga eh. Talagang parang inaano niya yung sarili niya na hindi siya karapat-dapat. Mga kapatid, hindi ganun ang Diyos eh. Alam niyo po ba ang Diyos ay nagre-respond positively? He respond positively. Pangalawang R, God respond positively. Kanina, He restore. Pangalawa, He respond. At anong kanyang nire-respond? He respond positively. Hindi niya tinignan yung ginawa ng anak niya. Na kinuha yung kayamanan at pagkatapos nilustay. Pangalawa, na-respond, He respond lovingly. Pinakita niya kung gaano niya kamahal. Tingnan mo, pagkatapos ubusin yung kayamanan, sabi niya, suotan niyo ng singsing. Suotan niyo ng pinakamagandang damit. Suotan niyo ng panyapak at kunin niyo yung pinakamatabang guya at katayin. Biro mo lahat ng pinaka ibinigay sa kanya. Ganon din sa atin. Lahat ng pinaka ibinigay ng Diyos sa atin. Tingnan mo si Kristo, yung pinakamamahal na bugtong na anak ibinigay ng Diyos para sa atin na makasalanan. Para tayo ma-restore. Para tayo ay magkaroon ng tinatawag na bagong buhay. Para tayo ay maisalba doon sa tiyak na kapahamakan. Tiyak na tayo ay talagang mamamatay. Pero tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon. Dahil sa kanyang labis na pagmamahal, ipinadama niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Tingnan ninyo,
yung pangalawang anak. Yung unang anak, nilustay, humiwalay. Pero may mga anak na nasa loob ng bahay. May mga anak na mababait. Pero hindi pala mabait. Meron din palang mga sama ng loob sa kanyang puso. Marahil merong mga ganyan sa loob ng bahay. Di ba? May mga ganyan sa loob ng bahay. Biro mo, nilustay na lahat ng mga kayamanan o kaya hindi tumutulong sa bahay. Tapos, laging may pabor pa. Di ba? Pinapaboran pa. Kaya itong anak na ito, sabi niya, ano yung nangyayari dyan? Bakit? May naririnig ako. Sabi nung alipin, dumating yung kapatid mo na naglustay ng kayamanan ng tatay mo. At yun, pinagdiwang, nagkakasayahan doon. Nagalit siya. Bakit? Kasi ang pakiramdam niya, sa kanya, hindi siya mahal. Yan. Mga kapatid, minsan sa loob ng bahay, minsan pumapasok yung inggit. Minsan pumapasok yung pakiramdam na hindi ka mahal. Pero tandaan ninyo, ang mga magulang, pantay-pantay yan na mahal niya ang kanyang mga anak. Nakakaramdam ba kayo ng ganito, mga anak? Na parang pakiramdam na inyo, mas mahal si kuya, mas mahal si ate, ako hindi. Di ba? Pero anong sabi ng Anong sabi ng tatay? Sabi niya, anak, alam mo ba nakapiling kita palagi? Sabi niya, kasama kita palagi. Itong kapatid mo, lumayo yan. At ngayon nandito siya, kaya tayo nagdiriwang ngayon kasi patay na siya eh. Pero muling nabuhay. At bumalik. Sabi ng ama, samantalang ikaw, lahat ng pag-aari ko ay sa iyo. Alam niyo kapag tinignan mo yan, sa aspeto ng pamilya, minsan alam niyo pakiramdam natin, parang hindi tayo mahal ng tatay, ng nanay. Parang pakiramdam natin, yung kuya lang, ate, o kaya yung bunso, ang binibigyan ng atensyon. Tayo hindi. Tandaan ninyo, kapag ikaw ay nasa loob ng bahay, lahat ng meron sa bahay, iyo yan. Amen po ba? Iyo yan, kaya wala kang dapat ikatampo sa magulang mo, wala kang dapat ikasama na loob. Bakit ko sinasabi ito? Kasi merong ganito sa pamilya. Di ba? Nagkakainggitan yung mga magkakapatid. Bakit si ganito, binilan ng ganyan, ako hindi. Kabibili lang ng ganito sa'yo. Tapos magsiselos ka. Di ba? Tandaan ninyo lahat ng mga bagay na kailangan ay ibinibigay ng magulang. Pinag-aaral ka, pinag-aaral yung kapatid mo, hindi ba kayo parehas na mahal? Hello? Kumakain kayo ng sabay-sabay, yung ulam niya, ulam mo, tapos may inggit ka pa? Di ba? Sa Panginoon, alam niyo, minsan maraming mga Kristiyano na mainggitin. Mainggitin sa kapatiran. Bakit ito gumawa ng kasalanan tapos ganito, ganyan-ganyan. Ganun ang mga nasa isip. Hello? Mga kapatid, tandaan po ninyo, lahat po tayo ay anak ng Diyos. At hindi mo pwedeng sabihin siya lang ang mahal o kaya ikaw lang ang mahal. Mga kapatid, lahat tayo mahal ng Diyos. Amen po ba? At sino man ang lumalapit sa Panginoon, nagbabalik loob sa Kanya, hindi nagtatangi ang Diyos. Amen po ba? Hello? Hindi nagtatangi ang Diyos pag merong nagbabalik loob sa Kanya. Tandaan po ninyo, katulad ng amang ito, nagdiriwang ang mga anghel sa langit, isang kaluluwa lang ang bumalik sa Diyos. Amen po ba?
Kaya nga, kahapon, alam niyo sa totoo lang nakakatuwa. Ang saya ng puso ko. Ewan ko itong dalawang kasama ko kung masaya ang puso nila. Pero alam ko masaya puso nila kasi enjoy na enjoy sila eh. Di ba? Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon. Alam niyo, isang kaluluwa lang yung lumapit sa Diyos. Libo-libong anghel sa langit ang nagkakasiyahan. Kaya ito ay isang katulad din ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. At kapag merong lumapit at nanumbalik sa Diyos, masayang-masaya ang puso ng Diyos. Amen po ba? Hello? Isang kaluluwa ang lumapit, magsabi, Panginoon, nagkasala po ko, nagkamali ako sa aking magulang, nagkamali ako sa iyo. Nasabi na ba natin yon mga anak? Nagkamali ako sa magulang ko at nagkamali ako sa Diyos. Pag tayo ay nagsabi ng ganito, lumapit sa Panginoon, tuwan-tuwa ang Diyos. Ang mga anghel sa langit masaya rin. Kaya mga kapatid, gaano man kabigat ang kasalanan natin, hindi ho nagtatangi ang Diyos. Anong kasalanan nagawa natin? Ha? Anong kasalanan nagawa natin? Tandaan natin, nakagawa ka ng maliit, nakagawa ka ng medya, nakagawa ka ng malaki, parehas na kasalanan yan. Kapag natanggap natin na tayo nagkamali, nagkasala, inamin natin sa Diyos, sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, nagkamali po ako. Panginoon, bumabalik ako sa iyo. Tandaan ninyo, ito po ay ilustrasyon na kung saan kapag nawalay tayo sa Diyos, nahiwalay tayo sa Panginoon, at meron tayong pagkakamali, aminin po natin. Lumapit tayo sa Diyos, makipag-ayos tayo sa Diyos. At ito rin ay isang pakikipag-ayos sa kapwa. Kasi dito pinapakita niya yung tatay niya eh. Nakipag-ayos siya sa kanyang tatay. Sa atin, pwede ba nating lapitan yung mga magulang natin mamaya? Sabihin natin sa kanila, Ma, Pa, patawad. Nagkasala ako. Ang dami kong kasalanan. Hello? Naalala na niyo yung mga kasalanan niyo, mga anak? Yung pagsagot-sagot natin sa kanila? Kung sagutin natin sila ay para silang mga alipin, parang mga alila, parang mga katulong, parang kung sino lang yan, at hindi mo magulang kung sagot-sagutin natin. Nakita natin yung sarili natin, kung paano natin tratuhin yung mga magulang natin yan. At itong Biblia ay nagsasabi rin, kung ano yung ginagawa natin sa magulang natin, ay ganun din ang ginagawa natin sa Diyos. Nagkasala ka sa magulang mo, nagkakasala ka rin sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung marirealize natin ngayon, pwede bang lapitan natin mamaya ang mga magulang natin? At tayo ay manumbalik sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, patawad po. Alam niyo, kwento ko sa inyo, nung ako po ay pumunta sa Tarlac, dahil matagal ko nang narinig to. Sabi niya, bumalik kayo sa mga magulang niyo at magpa-pray kayo sa magulang niyo. During that time ay talagang malayo ang puso ko sa nanay ko. Wala na tatay ko, nanay ko na lang kasi pakiramdam ko noon, ang paborito niya yung 3 bunso, yung mas bata. Lahat ng gusto nila, meron. Samantalang ako, uuwi ako, 500 pesos lang eh. Katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Pero alam niyo, nung narinig ko ito, itong kwentong ito, nagsimula akong magkaroon ng pag-iyak sa Panginoon. Nagsimula akong magpakumbaba sa Panginoon at bumalik ako sa nanay ko. Alam mo, sabi ko sa nanay ko, ay,
pwede po bang pag-pray niyo ako? Sabi ng nanay ko, paano kita pag-pray? Eh, hindi naman siya born again. Anong pag-pray ko sa'yo? Sabi niya, sige lang po, Nay, pag-pray niyo lang po ako. Basbasan niyo lang po ako. At umingi ako ng tawad sa kanya noon. Alam niyo, mula noon, tinanggap ko yung pagpapala mula sa Panginoon. Kasi binasbasan ako ng magulang ko, ng nanay ko. Alam niyo ang pagpapala, habang kasama ninyo magulang niyo, idadaloy ng Diyos sa kanila. Irespeto natin yung magulang natin. Amen? At ganun din ang Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. Tandaan ninyo, lahat ng lumalayo sa Diyos, mapapahamak ang buhay. Pero salamat sa Diyos. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit na marami tayong pagkakamali, He will respond positively and lovingly. I-restore tayo. He restore. Kaya gusto natin ma-restore yung buhay natin. Simulan natin lumapit sa magulang natin at simulan din natin lumapit sa Panginoon. Manumbalik tayo sa Diyos. Magpatuloy ka sa Panginoon. Huwag mong kakalimutan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Gusto mong magkaroon ng tunay na direksyon? Siya lamang ang tanging kailangan natin. Amen? Kahit na anong tagumpay meron ka dito kapag hiwalay ka kay Kristo, wala kang magagawa. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa kasalanan. Hindi ka mapapatawad. Hindi mo kayang bigyan ng buhay na ganap ang sarili mo kasi tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng ganap na buhay. Masaya. Hindi mo kayang bigyan ng mahabang buhay yung buhay mo. Tanging ang Diyos lang. Kaya kapag ka si Kristo ay pinaniwalaan mo, sabi ng John 11:25, ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sinumang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya sa umagang ito, katulad ng anak na ito, ano yung kanyang ginawa? Realization. Naaalala mo ba ang yung mga pinaggagawa na kasalanan? Aminin natin. At tayo ay magsimulang mag-repent, magsisi. Humingi ng tawad sa Diyos. Simulan mo humingi ng tawad sa Diyos. Lahat ng nagawa natin pagsalangsang sa magulang natin. Hello? Lahat ng ginagawa natin na pagsalangsang, hindi marunong makinig. Nagsasalita ang magulang, daldal ka ng daldal sa magulang mo. Mas malakas pa boses mo sa magulang mo. Tandaan ninyo, ngayon sa panahon ngayon, pag nagsasalita magulang, mas malakas ang boses ng mga anak. Amen? Hindi marunong makinig. O, pati sa simbahan, ganun din. Nagsasalita ang pastor, daldal ka ng daldal. Hindi mo maintindihan yung sinasabi ng Diyos. Amen po ba? O, hindi mo talaga maintindihan. Paano mo maintindihan ang salita ng Diyos kung ikaw nakikipagdaldalan ka? Di ba? Alam niyo ako noon, pag may katabi akong nagdadaldal sa akin, iiwanan ko yan. Ganun ako noon. Kasi meron akong katabi, habang nagsasalita yung pastor namin, siya nagsasalita rin. Sinasabayan niya yung pastor namin. So ginagawa ko, iniiwan ko siya, lilipat ako ng upuan kasi gusto kong maintindihan ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos, banal yan. Nagbabago ng buhay ng tao. Nandito ka ngayon para makinig ng salita ng Diyos, hindi para makinig ka sa katabi mo. Hello? Amen po ba? Salita ng Diyos. Igalang mo. Malaking kasalanan yun. Pag ang salita ng Diyos, pumunta ka rito sa simbahan at hindi ka makikinig, nilalapastangan mo ang Diyos. Salita ng Diyos eh. Hindi salita ng tao. Ang salita ng tao,
masasaktan ka. Pero ang salita ng Diyos, gagaling ka. Amen po ba? Ngayon, kapag ka hindi mo binigyan pansin ang salita ng Panginoon, ikaw ay nagkakasala. Kasi bakit? Tama ba ang salita ng Diyos? Tanungin ko po kayo. Tama ba ang salita ng Diyos? Hello? Hello, tama ba ang salita ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang sino mang nakakaalam ng tama at hindi niya ginagawa, nagkakasala. So kung alam mo ang salita ng Diyos ay tama at hindi mo ginagalang, kakasala tayo. Kaya tayo ay nandito ngayon para pakinggan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tandaan natin, hindi tayo nagpunta rito para magkwentuhan. Tayo ay makikinig ng aral mula sa Diyos. Natatandaan ko noon, pag ako ay sumasama sa mga prosesyon, nagsasalita yung pare, kwentuhan kami sa likod. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa namin? Sumasama kami sa prosesyon. Alam niyo kung bakit, anong pakay namin? Pagkain. Hindi kami nakikinig doon sa mga aral. At anong nangyari sa amin? Walang nagbabago. Kasi puro kain lang ang nasa isip namin. Pero tandaan ninyo ang salita ng Panginoon, nagbabago ng buhay. Bakit? Sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. At kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, doon natin nakikilala ang Diyos, ang tunay na Diyos. Pero kapag wala kang salita ng Diyos, hindi mo siya kailanman makikilala at wala kang tunay na pananampalataya. Kaya nga, ang salita ng Panginoon na napapakinggan natin ay patungkol sa Diyos kung sino siya. At ngayon ay nais kong ipakilala sa inyo ang Diyos na mapagmahal. Sa kabila ng hindi natin pinapansin katulad ng anak na ito, lumayo siya. Ginawa niya yung sarili niya. Nagpakasasa siya kung ano yung gusto niya. Hindi niya pinakinggan yung kanyang ama. Pero nung bandang huli, naramdaman niya wala pala siyang magagawa sa sarili niya. Tandaan ninyo, wala kayong magagawa sa sarili natin. Alam niyo ba na lahat tayo sa Roma 3:23, makasalanan, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. At lahat ng kasalanan, pagbabayaran natin doon sa impyerno. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, walang pwedeng makapagsalba sa atin maliban kapag ikaw ay kinilala mo si Jesus na sinasabi ng Biblia. Si Jesus. Pag hindi mo narinig ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, Roma 1:16, sinasabi ni Pablo, hindi ko kinahiya ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Merong kapangyarihang magligtas ang salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, pag hindi mo pinibigyang pansin ang salita ng Diyos, hindi ka maliligtas. Hindi mo mararanasan ang kagalingan na hinahanap mo. Hindi mo mararanasan yung kalayaan na hinahanap mo. At hindi mo rin mararanasan yung hinahanap mong tagumpay pag hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Joshua 1:8, dili-diliin mo ang salita ng Diyos araw at gabi, sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Pag binabaliwala mo ang salita ng Diyos, wala kang tunay na tagumpay na mararanasan. Pero sa umagang ito, ang Diyos na nagmamahal, kahit anong kasalanan natin. Alam niyo, sa totoo lang noon, may pastor na nangangaral sa akin. Matapos akong pangaralan, alam mo ba na, after niya mangaral,
iinom ako ng alak. Hindi ko pinapansin siya. Pero dahil mapagmahal ang Panginoon, dinala ako sa Manila. Hindi ako tinantanan ng Diyos. Ngayong umagang ito, hindi mo man pansinin ang Diyos ngayon, pero tandaan ninyo, dahil mahal ka ng Panginoon, kahit saan ka magpunta, ang Diyos kakatagpuin ka niya. May takdang panahon ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Alam niyo, mahabang panahon. Biro mo, binautismohan ako sa baptist, hindi ako na born again. Inom pa rin ako ng inom. Babae dito, babae doon. Lalaki dito, lalaki doon. Namamakla. Oh. Pero nung marinig ko ang salita ng Diyos, dito sa Manila, kinatagpo ako ng Diyos. Alam niyo, nung marinig ko na tayo'y makasalanan at walang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos, nakita ko hindi pala yung mabuting gawa ko, nakala ko ang bait-bait ko. Minsan nakala natin mabait tayo. Pero hindi tayo mabait. Masama tayo. Bakit? Kasi wala tayong pagkakilala kay Kristo. Pero kung sisimulan natin isuko yung buhay natin sa Kanya, simulan natin na magsuko ng buhay sa Kanya, simulan natin na magpakumbaba katulad ng anak na ito, alam niyo, habang pinapakinggan nyo ito, tingnan niyo kung ano yung pangungusap ng Diyos. Sa mga magulang natin, masunurin kaya tayo sa mga magulang natin? Kung hindi ka masunurin sa magulang mo, sa Diyos din hindi. Amen? Pasaway ka sa magulang mo, di lalo na sa Diyos. Mga anak, ito yung turo ng Diyos ngayon sa atin. Pakinggan nyo maigi. Pasaway ka ba sa magulang? Kung pasaway ka sa magulang mo, magsisi ka katulad nitong anak na ito. Kasi yung magulang, pag lumapit ka sa magulang, inamin mo na nagkasala ka. Sabihin mo, Tay, Nay, patawad po. Tuwang-tuwa yan. Lalo na sa Diyos, lumapit tayo. Sabihin natin, Panginoon, nagkasala po ako. Tingnan ninyo, mga anghel sa langit nagdiriwang. Amen po ba? Kanina habang tayo ay sumasamba sa Panginoon, iyak ako ng iyak. Kasi nararamdaman ko yung ng Panginoon. Pagpapatawad niya sa akin. Kahit pastor ako, marami akong nagagawang kasalanan. Sabi ng Biblia, sinungaling ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. 1 John 1:8. Pag sinabi mong wala kang kasalanan ngayon, sinungaling ka. Sino rito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Wala, di ba? Anong gagawin natin? Lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin yung sarili natin. Kaya kanina, habang nandito, maawit tayo. Yung awit natin kanina, I need you, Jesus. Kailangan kita, Panginoon. Walang pwedeng magbago sa atin ng buhay natin kundi si Kristo. Hindi yung boyfriend mo, hindi yung girlfriend mo, hindi yung anak mo, hindi yung magulang mo. Si Kristo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So ibig sabihin, magsisimulang mabago ang buhay natin kapag nakipag-isa ka kay Kristo. Sinimulan mong isuko ang iyong sarili, sinimulan mong hayaang maghari si Jesus. Mga magulang, mga kapatid, kahit na tayo'y Kristiyano na, katulad nitong anak na ito, 2 anak yan eh. Yung isa, alibugan anak, at yung isa, nasa loob ng bahay, mabait, pero may mga kasalanan pa rin. Kahit nasa church tayo, pagsisihan pa rin natin yung mga kasalanan natin. Amen po ba? So ano ba yung mga kasalanan na gawa natin? Na tayo ay nagsarili sa harapan ng Panginoon. Sa mga magulang natin. At the same time, meron tayong resentment katulad nitong anak na ito.
Meron ka bang galit? Baka ngayon may galit ka pa rin. Kung may galit ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. At sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, mahal kita. Gusto ba natin na ma-restore? Gusto ba natin na maranasan yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay? Sa oras na ito, magpakumbaba tayo sa Kanya. Gusto natin na maranasan yung restoration ng Diyos. Tandaan ninyo, tanging si Kristo lang ang daan para tayo ay ma-restore sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, alalahanin natin yung pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal din ako ng Panginoon. Tayong lahat ay mahal niya. Kaya kapag inunawa mo, grabe namang pagmamahal to. Makasalanan, minahal pa rin. Di ba? Pag iniisip mo yan, kaya nga, kahit sa loob ng simbahan nagkasala tayo, pero tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Pag inunawa mo, ganun tayo kasama, pero ang Panginoon, the same pa rin yung pagmamahal niya. Hindi nagbabago. Amen po ba? Unawain ninyo yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga ako, sabi ko nga, sa loob ng simbahan bilang pastor, alam nyo yung pag-ibig ng Diyos, yun yung nararamdaman ko ngayon. Kahit tayo nagkamali, lagi niyong tandaan, once na lumapit ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Amen? Pag tayo nagpakumbaba sa Diyos, tatanggapin tayo, sasalubungin tayo ng yakap ng Panginoon. Yayakapin ka ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa iyong kapwa, makasalanan yan. Maraming ginawang kasalanan yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Once na isang tao, nagkaroon ng realization, nagpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, yayakapin siya ng Diyos. Patatawarin siya ng Panginoon. I-restore ng Diyos yung kanyang buhay. Susuotan ka ng bagong balabal. Susuotan ka ng bagong singsing. Alam nyo ba ang singsing? Sumisimbolo yan na ikaw ay isang royal. Gusto mo suotan ka ng bagong singsing ng Panginoon? Lumapit tayo sa Kanya. At susuotan ka ng bagong panyapak. Ikaw ay ipinagdiriwang ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, narito tayo ngayon para maranasan natin yung bagong buhay. So muli, tanungin ko kayo, mga anak, kung kayo ay pasaway sa magulang, sa oras na ito, hingin natin ng tawad sa Diyos. At magsimula tayong lumapit sa Kanya. Sabihan natin yung magulang natin. Mamaya pag-uwi natin, kung wala yung magulang natin dito, sabihin natin, Ma, Pa, patawad. At sa oras na ito, nandito tayo ngayon sa harapan ng presensya ng Panginoon, humingi tayo ng tawad. Amen? At kung kayo naman ay nagkamali bilang mga anak ng pastor, o lapitan niyo ako mamaya, pwede kayong lumapit sa akin. Yakapin niyo ako. At yayakapin ko rin kayo kasi masaya ako na makita ko kayo. Amen po ba? Bawat isa sa atin, ngayon, hayaan natin patuloy tayong lumapit sa Diyos. Yung pag-ibig ng Panginoon, tingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Huwag niyong tingnan yung pagkakamali niyo. Huwag niyo rin tingnan yung pagkakamali ng iba kasi itong anak, tinitingnan niya yung pagkakamali ng kanyang ng kanyang kapatid. Tandaan niyo, tingnan niyo yung pagmamahal ng Diyos. Tingnan niyo yung pagmamahal ng ama, ng magulang. Kaya sa umagang ito, i-apply natin ito sa buhay natin pisikal, i-apply din natin sa buhay natin spiritual. Lumapit tayo sa mga magulang natin sa pisikal at lumapit din tayo sa sa Panginoon spiritual. Kaya sa oras na ito,
hayaan natin na patuloy nating isuko yung buhay natin sa Kanya. At tiyak, mararanasan mo. Kung ano yung naranasan ng alibughang anak na ito, at kung anong naranasan ng anak na merong sama ng loob sa kanyang kapatid, nagkaroon siya ng tinatawag na assurance. Anak, kapiling kita palagi eh. Ngayon, sa kapatiran, masama bang loob mo sa kapatiran? Dahil si ganito, ganyan, ganyan. Mga kapatid, alisin mo yan. Anak tayong lahat ng Diyos. Amen po ba? Dito sa lugar na ito, huwag kang magkakaroon ng resentment sa kapatiran. Kasi lahat yan ay anak ng Diyos. So lahat tayo ay kinikilala ng Panginoon. Kaya pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya huwag sasama ang loob natin sa mga kapatiran. Pagka nakita natin, meron silang maling ginawa, tapos tayo ay masama ang loob, parang ganun din yun eh. Di ba? Hindi. Pinapakita ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon lahat. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito ay gusto ng Panginoon na maranasan natin yung restoration. God wants to restore our church. Simulan po natin. At ako nakita ko, nararamdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon. Ang hirap unawain ng pag-ibig ng Diyos eh. Parang nakagawa ka ng mali tapos mahal na mahal ka niya. Diba? Sino makakagawa nun? Tayo kaya natin yon? Magkasala yung anak natin, sigurado yan, magagalit ka eh. Tama? Pag nagkamali sa'yo yung anak mo, magagalit ka eh. Tama? Hello? Nagkamaling anak natin, ano yung sasalubong natin? Di ba galit? Ito iba eh. Nagkamali yung anak, pero sinalubong niya ng tuwang-tuwa at pinagdiwang pa niya at sinuotan pa niya ng Yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, tingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos. The unconditional love of God sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magdamdam. Hindi tayo pwedeng tumingin sa ating kapwa na ito, yung ginagawa niya, ang dami niyang kasalanan, ganyan. Huwag tayong titingin doon kasi pare-pares tayong anak ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, hayaan natin. If you want restoration, lumapit lamang tayo sa Kanya. Amen? Lumapit din itong anak eh. Nagsabi din dun sa tatay eh. Sinabi niya, ganito, ganyan. Ngayon, kayo, magsabi kayo sa Panginoon. Sabihin niyo lahat ng inyong mga saloobin sa Diyos. At ipapaunawa ng Diyos sa inyo yung mga nasa loob ninyo. Amen? Hello? So sa oras pong ito, God will restore you. Amen? Yung pag-ibig niya, sapat na eh. Kaya sa oras na ito, bulayin po natin yung pag-ibig niya. Kaya iyak ako ng iyak kanina, nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Sino kaya tayo sa dalawang anak na ito? Yung alibugang anak o yung anak na panganay? O parehas? So kung parehas, isa lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Magsabi tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, masama ang loob ko sa kapwa ko. Panginoon, galit. Kasi may nagawa siyang mali sa akin. O kaya naman, tayo ang nakagawa ng kasalanan. Lumapit tayo. Lapitan natin yung magulang natin at lumapit tayo sa Diyos. Tingnan niyo yung kwento. Gusto ko lang i-relate ito sa ating personal life. Baka mamaya, tayo ay merong problema sa mga magulang natin. Ilapit natin sa Panginoon. Kung hindi mo kayang lumapit ngayon, lumapit ka muna sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako na makalapit ako sa magulang. Mamaya pag uwi ko, yayakapit ko siya at sasabihin ko, Ma, Pa, patawad.
ganito, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Tayo po ay sumandaling yung bukod pumikit at awitin natin ang awit nito na yung pag-ibig ng Panginoon na hindi natin talagang maubos maisip. Bakit ganun na lamang yung pag-ibig niya? Di ko man labis na paunawaan ang laki at lawak ng iyong pagmamahal. Bakit ako'y inibig ng gayon na lamang? Kahit ako sa'yo'y nagkasala,
Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Tunay nga, O Diyos, sa salita mo na aming narinig ay nagpapakita na kung kami, O Diyos, ay lumapastangan sa aming mga magulang, ay nilalapastangan ka rin namin, O Diyos. At ipinakita mo, Panginoon, ang halimbawa ng pagmamahal ng magulang, ng ama. At ito nga po ay pagmamahal mo, Panginoon, na kung saan sa kabila ng mga kasalanan namin, ay inibig mo pa rin kami ng wagas. Kapatid, sa oras na ito, anuman ang kasalanang nagawa natin, maliit man yan o malaki, ilapit natin sa Panginoon. At kung nais mo na i-restore ka ng Diyos, patuloy kang lumapit at magpakumbaba. Aminin natin sa Diyos, Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, nagsisisi ako. Panginoon, nanunumbalik ako sa iyo. Hayaan mong ikaw na, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Patuloy kang lumapit. At sa oras na ito, habang naaalala mo ang lahat ng ginawa mo sa iyong magulang, sa oras na ito, hingi mo ng tawad sa Diyos. At mamaya, lumapit ka sa magulang mo at sabihin mo, Ama, Nanay, Tatay, Mama, Papa, patawad sa nagawa kong pagkakasala. At sa oras na ito, tandaan mo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At nais ng Diyos na ayusin ang ating mga sarili. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala. At kung kami man, Panginoon, ay yung anak na panganay na merong resentment, may mga galit sa kapwa. Panginoon, sa oras na ito, kapatid, kung ikaw ay galit sa kapwa mananampalataya, kung ikaw ay galit sa iyong kapatid, nagkakaroon ka ng inggit, nagkakaroon ka ng galit, sa oras na ito, ilapit mo sa Diyos yan. Sapagkat hindi yan kalooban ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay makita natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Mahal ka ng Panginoon, mahal ng Diyos ang iyong kinagagalit. Kaya sa oras na ito, ilapit mo sa Panginoon ang iyong sarili. Panginoon, salamat po sa pagpapaalalang ito. Sa salita mo, sa pamamagitan ng salita mo, ikaw, Panginoon, ay nagpapaalala sa wagas na pag-ibig mo na kung saan nagmamahal ng lubos maging sino man kami, Panginoon. Anuman ang aming nagawang pagkakasala ay kaya mo kaming mahalin, patawarin sa mga pagkakasalang ito. Kaya sa oras na ito, salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Yesus. Kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang kasalanan namin ay mapatawad at patuloy na kami maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Patuloy mo na kaming pinalaya, patuloy mo na kaming pinatawad, patuloy mo na kaming pinagaling at pinagpalang lubos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng karangalan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, mga anak, mamaya, pag-uwi nyo sa bahay, lapitan ninyo yung mama, papa nyo. O kung kasama ninyo ngayon, sabihan ninyo sila, Mama, Papa, patawad sa kasalanan. Okay? So sa oras pong ito, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah! Saluhan po natin ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon. Let's serve the Lord together! Hallelujah! We will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than
chosen generation. We are the son of God. Listen back. We will serve the Lord even when trials come. For none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials